Hello guys, good morning. Share ko lang sa inyo yung part 2 ng aking inedit na China tour nung nakaraang 2022. So ayan guys, yung lugar na pinuntahan namin. So yan ay malayo. Parang from Manila to Pagpag. Siguro masabi ko. Pero since nga na mabilis ang mga transportation sa China, sabi ko na parang nasa 1 hour mahigit lang yan biyahe papunta sa destination namin na resort. So hindi naman kami nainip yan kasi nga yung aming tour guide ay nakalimutan. So, paano ka ba makaka-join sa ganitong klaseng mga tour dito sa Hong Kong? So, dito kasi sa Hong Kong, guys, meron ditong mga nagpa-participate na, nagpa-facilitate na mga tour. So, yun yung mga travel agency dito sa Hong Kong. So, meron silang mga tour sa China, sa Macau, at meron na rin silang pinapauso ngayon na Thailand sa mga Pilipino helper dito. So, kung nandito kayo, at may budget naman na extra, pwede kayong makapag-tour sa mga bansa na nasabi ko. So, syempre, ipon-ipon din. So, ako, after 9 years ko pa sa Hong Kong, bago ako nakapunta dito. 8 years pala. 8 years na ako sa Hong Kong nung narating ko tong China. So, dahil meron akong friend sa ibang grupo na nag-invite sa akin kasi dito nga pala sa China pag nagpunta kayo guys by 10 ang tourist visa. So yung visa nyo ay hindi nakapangalan sa isang tao. So 10 kayo sa isang visa form. So since na 9 lang yung friends ko na doon sa ibang group na kulang sila ng isa, isin-invite nila ako. So, luckily, nakasama ako sa kanila. So, yun nga pala guys, yung isang pinuntahan namin attraction talaga dito, yung sadya namin, yung Glass Bridge. So, doon sa isang video ko, pinakita ko paano ko maglakad dyan sa Glass Bridge na yan. So, ganyan siya kataas guys. Nakita nyo kung ano itsura niyan pag nasa ilalim ka naman ng Glass Bridge na yan. Yan yung pinaka view. Bottom view. Ayan, di ba nakakatakot? Ito yung mga tao, ang pag-i-step nila is dahan-dahan kasi kahit siguro matapang ka, matatakot ka pa rin dahil nga naisip mo na hindi lang naman yung heights paano kung mag-crack, di ba? So, pero siguro naman bago naman talaga nila yan sa public is talagang tinest naman nila talaga na matibay siya. And then ito naman yung next attraction na tinry namin, yung magra-ride kami sa isang parang roller coaster at siya ay babagsak doon sa tubig. So nakakatuwa yun guys, kaso mo nga lang dapat magsuot ka ng raincoat na provided din naman nila doon sa resort, and then kasama na yun sa binayaran. So kasi mababasa ka talaga dyan guys, super basa ka. Tapos yung cellphone kailangan ay balutin mo ng plastic, otherwise is maliligo yung cellphone mo sa tubig. So, syempre, nakaready na kami dyan kasi sinabyan naman kami na dapat magdala kami ng mga plastic bag para i-secure yung aming mga phone. Yung iba, may dinalang mga yung parang protector
yung ginagamit sa pag nagda-diving para naman naka-waterproof yung inyong cellphone. So nung time na yan nakalimutan ko. Tapos yung phone ko naman hindi naman din ganun kagandahan ng camera, kaya yung friends ko na lang ang nag-video dyan. So ito, after na to, nakasakay na kami dyan, nakababa na kami, pero along yung paglalabas namin sa exit is nadadaanan mo to. So yung next batch na sumunod sa amin, yun yung nabidyohan namin, pero hindi yung kami talaga ang nabidyohan dyan. So ayan, ibang batch na yan. At least nakita namin kung ano yung itsura namin nung kami ay nabasa. Tapos ito naman guys, ay pauwi na kami kasi nga maghapon lang yan, hindi yan one day lang na tour. So mahirap na humiwalay doon sa grupo mo kasi baka maiwan ka. Napakalayo nito guys. So po, pag ikaw ay naiwan sa grupo mo, delikado kasi yung isang grupo mo ay, yung buong grupo nyo ay hindi naman din makakalabas ng China. Alam nyo ba dito guys? Pag tayo ay pumasok sa China, ng 10 rin na lalabas. Hindi pwede na yung siyam lang, yung isa wala na. Nag-TNT na, hindi pwedeng ganun guys. Kasi talagang hahanapin yung isa at i-hold yung siyam. Nangyari na raw yon dati. Dati doon sa mga nakaraang mga tour na merong isang tumakas. Intentional. Akala niya kasi makakapagtago siya at makakapagtrabaho. Siguro may nakapagsabi kasi mataas daw ang sahod sa China pag naging worker ka sa bahay. Yun. Tapos ang ginawa, nahuli naman siya. Wala pang 24 hours. Yun nga lang mga kasama niya mga Pinays na hold sa immigration. Tapos yun, pahamak siya kasi yung siyam ay pinuntahan pa ng mga amo doon sa border. Hindi naman nila ni-release hanggat hindi nakukuha yung isa na nagtago. Pero nakuha naman din. So yun na, reminders lang sa magtutour dito sa China. So ito nga pala yung next attraction naman na pinuntahan namin ay yung snow. So papasok ka dyan sa isang building na yan na kung saan magsusuot ka ng kapote dahil dyan ay napakalamig. So ano pa ang i-expect mo pag pumasok ka sa parang freezer house na yan. At meron din dyang snow. Legit na snow talaga yung yellow, syempre yellow. Hindi katulad yung sa atin na merong mga pasyalan na parang may mga snow effect, pero naman abula. Dito talaga guys ay talaga siya, yellow yung umabagsak. So syempre na lang nila yan, gawa lang na snow. Pero yung pinakasahig talaga niyan ay purong yelo. Kaya naman napakalamig. Tapos mayroon din kaming suot na parang foot sock. Kasi madula sa loob guys. Madula sa loob niya. Hole na yan. This is snow world na yan. Hindi ko alam kung anong tawag yun sa attraction nila na yun. Basta snow. So hindi na namin nagawa dyan na mag-slide kasi nga ang haba ng pila. Kasi by batch yan So yung batch namin, hindi naman kami puro Pinay lang. Maraming kasama kasi maraming mga tour bus na napunta dyan. So meron din kaming mga kasabay na mga locals. Dito guys, sa labas, grabe ang pawis namin. Pagdating namin dito sa loob, naninigas kami. Ayun, may slide. Ayaw naman po, kasi haba ng pila.
So dito pauwi na talaga kami guys, pero may nadaanan kami dito na water attraction nila. So yan, nagda-diving na yan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta nauso na rin sa Pilipinas yan, diba? Galing no? Nakakanga talaga. So yan, after namin panoodin yan, tinawag na kami ng aming tour guide kasi nga kita-kita na kami doon sa pinaka-gate dahil babalik na kami doon sa aming bus.
So, bali nga pala may souvenir kami dyan. May bayad yan, guys. Yung isang solo picture mo and then yung group picture ay nakakalaga ng 100 HKD or 700 pesos. Tapos, yung t-shirt naman ay 50 HKD or 350. So, kailangan kunin mo na rin kasi nga once in a lifetime lang naman ikaw nasasama dyan sa ganyang klaseng to. Siyempre, kuhanin mo na rin yung souvenirs. So, yun namang 100 binigay sa akin nung best friend ni amo ko. Nag-gift niya sa akin ng aking birthday. So, yan lang guys. Salamat sa inyong panonood. Loving my mind, I'm hard to find. Why you doing tonight?